Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, tapusin na natin itong Kitabuz Zakah. Ano lang naman ito Hindi tayo masyadong nagpapalalim dito. Basta mahalaga may basic tayo na alam, inshallah. Kasi dito sa Fiqhul Muyassar, alhamdulillah, marami pang chapter dito na kumbaga mas applicable sa atin. Halimbawa doon sa yung Kitabul Muamalat, tapos yung Kitabul, yung sa mga buyo, yung mga pinahintulutan at pinagbabawal na paraan ng pagninegosyo. Yun, mas sa atin yun, mas applicable. Pero itong zakah, lang naman, dinaan na lang natin inshallah para may idea tayo inshallah. So ngayon al-babur rabi fi zakati bahimatil an'ami. Ang zakah sa mga bahimatul an'am, pastuling hayop. Maintindihan mo siya pinapastol. Kambing, tupa, baka, camel, o dito sa Pilipinas, pwede rin yung kalabaw, may isasama sa kanila. Kasi pag hayupan kasi pwedeng pwedeng sama na dito yung manok, yung baboy, hindi naman pinapastol yun. Pero, so mas maintindihan yung pastuling hayop, inshallah. So yun naman talaga yung konteksto ng an'am. At ngayon din isa sa mga kumbaga paraan para maintindihan natin kung ano yung an'am, basta ito yung mga hayop din na pwede mong katayin para sa akika at saka sa kurban, para sa Eid. Yun siya. Kasi yung iba pa, hindi naman an'am, hindi sila pwede. So dito, wa bahimatul an'am hiya al-iblu wal baqaru wal ganam. So dito kasama daw dito yung ibil, camel, bakar, baka, ganam, kambing, at kasama na yung tupa doon. Pag sinabing ganam, kasama na doon yung tupa. Wal bakaru yashmalu al jamusu aidan. Nababanggit pala rito. Kasama sa bakar yung mga jamus. Yung mga kalabaw. Wal ganamu yashmal al maiz. At yung ganam, yung mga kambing, napapaloob na rin dito yung maiz, yung tupa. Waddaan. Yung isa pang kumbaga tawag sa tupa, depende sa iba't iba nilang mga lahi, kumbaga. Wasumiyat bahimatul an'am, tinawag silang bahimatul an'am. Yung origin ng salitang bahimatul an'am, li'annaha la tatakallam. An'am, ibig sabihin hindi sila nagsasalita. Wal abhamu wa huwa al-ikfa wa adamu al-idah. Na yun nga yung kahulugan ng ibham, yun nga sa bahimatul an'am, sila ay kumbaga nakatago o walang linaw. Kumbaga hindi nga sila nagsasalita. Okay? So, bagaman na kumbaga merong boses na inilalabas yung mga hayop na ito, hindi rin natin ito pwedeng i-interpret na katulad ng kung paano natin ini-interpret ang pagkilos o pagsasalita ng tao. Yung problema minsan yung mga lalo na ngayon yung mga pet lovers, mga preference, kumbaga binibigyan nila ng interpretasyon yung ginagawa ng mga hayop na parang ginagawa na rin nilang tao. Pero hindi. Ang an'am, sila ay walang kumbaga, wala silang kakayanan na magsalita o mag-express ng kanilang mga sarili. Al-mas'alatul ula, syurutu wujubiha. Ang kondisyon kung kailan nagiging obligado sa sino man na siya ay magbayad na ng zakah para sa kanyang mga pastuling hayop. Yushtaratu li wujubi zakati fi bahimatil an'ami asyurutut taliyah. So ito yung mga kondisyon. May tinukoy dito na 4. Una,
an tabluga al-an'amu an-nisab syar'i. So dapat aabot sa nisab. So dito sa mga pastuling hayop, merong nisab na tinutukoy. Kumbaga yung minimum na bilang ng iyong mga alagaing hayop na kapag umabot na dito ay wajib na sa iyong magbayad ng zakah. At syempre, ang pagbilang dito, iba-iba. Iba ang bilang sa baka, iba ang bilang sa kamelyo, iba ang bilang sa tupa at mga kambing. So yung tupa at kambing, although magkaiba sila, pwede silang pag-isahin na lang ng bilang. Pero yung baka at camel, hindi pwede. Baka at kalabaw, kasi sinabi na rin dito na napapaloob yung mga kalabaw sa baka, so pwede rin. Meron kang 10 baka, 10 kamel, 10 baka, 10 kalabaw, so pwede mo silang pagsamahin, inshallah. So sa ibil, yung camel, 5 camel. So kung meron kang 5 camel, ay wajib na sa yung pagbayaran nito ng zakah. Ang baka, 30. Kumbaga dito sa mga nisab, paliit ng paliit yung hayop, parami ng parami yung nisab. Kasi nga naman, yung kahit sa value, di ba? Kahit sa di ba, sa udhiya, ang camel tsaka baka, 7 tao yung pwede maghati-hati doon. 7 tayo, mag-aambagan tayo para bumili ng baka, pwede. Pero yung kambing, isa lang talaga. Isa lang talaga yung pwedeng magkatay ng isang kambing. Al-iblu khamsun, ang camel 5. Wa fil bakari 30. Wa fil ganami 40. At para sa tupa at kambing, 40. Likuli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, laysa pima duna khamsin du sadaqah. Yung sino man na wala pang 5 yung kanyang camel, wala siyang sadaqah. Iniulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Ganyan din sa isa pang hadith, ba'atha ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Muad, inutusan daw siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asaddiku ahlal Yaman, fa'amarani an akhuda min al-bakari min kulli 30 tabian. Sinutusan daw siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maningil ng zakah sa Yemen, at sa bawat 30 daw na baka ay maniningil siya dito ng isang baka. So dito sa tabian na ito na tinutukoy, ito yung baka na umabot na sa 2 taon. Kumbaga yung zaka na ibabayad mo ay yung baka na umabot na sa 2 taon, hindi yung kapapanganak pa lang. Kaya maganda itong translation ni Sheikh Salman. Merong kumbaga nalinaw kung ano ibig sabihin ng tabi na ito. Wa min kulli 40 musinna. At sa bawat 40 naman, ibig sabihin yung 40 na tupa ay musinna. Yung musinna na tupa o kambing na tinatawag, ito yung kambing o tupa na umabot ng 3 taon. Yung musinna na tinatawag. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, ay yung hadith kanina pala, yung tungkol doon, iniulat yun ni Imam Ahmad. Yung tungkol doon sa 2 years old na baka, ang zaka para sa kada 30 mo na baka, at 3 taon na tupa para sa 40 mo na tupa o kambing. Faida kanat saimatir rajuli nakasatun min 40 syat falaysa fiha sadaqa. At syempre paglilinaw dito, iniulat ito ni Imam Ahmad na halimbawang yung lalaki o yung tao, kasi minsan sa mga hadith o kahit sa sa mga aya sa Quran, minsan kapag sinabing rajul, ang tinutukoy doon tao, lalaki man o babae. Okay? Kasi minsan ganun ini-express yung hadith, pero hindi siya para lang sa mga kalalakihan.
So dapat maunawaan natin yung mga ganitong mga hadith. Na ang sino man na wala pang 40 yung kanyang bilang ng kanyang mga kambing o tupa, wala itong zaka. Wala itong zaka. So ito yung nisab, yung minimum na bilang para maging obligado sa sino man ang zaka. 5 camel, 30 na baka, at 40 na kambing o tupa. Pangalawang kondisyon, an yahula alal an'ami haulun kamil and malikaha wahiya nisabun. At yung pangalawang kondisyon, dapat aabot ito sa isang buong taon na ito'y umabot sa nisab. Kumbaga, kung kailan naabot sa nisab ang iyong hayop, saka ka lang magbibilang ng isang taon. Parang sa pera. Kapag umabot ito sa nisab, saka ka lang magbibilang ng isang taon para matukoy kung obligado na sa'yo magbayad ng zaka. Di ba yung sample natin palagi, halimbawa 30,000, nagkaroon ka ng 30,000 ng January 1. Hindi ka magbabayad ng zaka ng January 1 na yun. Magbabayad ka sunod na taon pa. Isang taon na hindi siya nababawasan. Ngayon kung mababawasan siya, bababa pa siya sa 30,000, doon ka na, doon ka hindi magbabayad ng zaka. Pero kung nananatili siya na mas mataas sa 30,000, yung lagi nating sample, so doon bibilangin ang iyong zaka, inshallah. So nga, la zakata fi malin hatta yahulu alayhi al-haul. Walang zaka sa anumang yaman, at ang tinutukoy dito na mal, lahat ng zakatable na yaman. Ito man ay alagaing hayop ngayon, o kaya yung pera. So lahat ito ay may whole. Ang napag-aralan lang natin na walang whole, yung pananim. Kasi ang whole nito, kumbaga, sa bawat ani, titimbangin yun at doon ka kukuha ng, doon man ay consider kung magbabayad ka na ba ng zakat dito o hindi. Nisab lang ang tukoy doon. Pangatlo, ang takuna sa imatun wahiya lati tur'a al-kal'a al-mubah. So ang hayupan na ito ay dapat pinapastol nga. Ibig sabihin, kumakain ito sa mga tumutubo sa lupa na mga damo. Ibig sabihin, hindi siya feeds. Kasi merong hayop na exclusively pinapakain ng feeds. Lalong-lalo na sa mga yung mga dairy farm, yung mga ginagatasan, kasi mahigpit ang gobyerno doon na yung kinakain ng mga baka doon, talagang feeds lang talaga. Kasi pinangangambahan na yung baka makakakain ng ng may lason, tapos makaapekto sa gatas niya. So feeds lang talaga pinapakain sa kanila kadalasan sa mga dairy farm. Yung iba na katayin, yun hindi masyadong mahigpit doon. So dito siya maaring papasok na kailangan ito ay hayop na pinapastol sa halal na pastulan. So condition pa rin dito. Ibig sabihin, yung kambing mo, halimbawa, kumakain siya sa halal na pastulan. Pero kung ito, kumakain ng tanim ng kapitbahay, hindi ito halal. Buisit yung tawag doon. Hindi siya hindi siya halal, kumbaga. Na kasi sa lahat ng 'di ba? Sa lahat ng isa sa mga kaida, 'di ba? Innallaha tayyibun yuhibbut tayyib. Si Allah ay mabuti at minamahal niya ang mabuti. Kaya hindi niya tinatanggap yung pera na nakaw tapos magsasadaka ka galing doon. Kaya hindi ka tanggap-tanggap yung yung pagiging Robin Hood sa Islam, yung nga nababanggit ko sa inyo palagi. Kaya sumikat yung mga teroristang grupo kasi nagiging Robin Hood sila Yung mga yung kinikita ng Abu Sayyaf halimbawa sa pangingidnap for ransom, yung mga extortion, binibigyan nila yung mga tao na bandang huli tumatangkilik sa kanila, na nagbibigay sa kanila ng impormasyon, nandito na yung mga sundalo, o magbibigay sa kanila ng tip, o may foreigner dito, turista, damputin nyo na. So nakikinabang sila kasi dun sa kanila, pero ang totoo niyan, kung meron mang Abu Sayyaf na magsasadaka galing sa kanyang
kumbaga, krimen, hindi yun tatanggapin bilang sadaka. Hindi yun tatanggapin bilang sadaka. So, ganun din dito. Parang sa ano din, di ba? Sa wudu, hindi tanggap ang wudu kung ang tubig mo ay nakaw. Hindi tanggap ang wudu mula sa tubig na nakaw. So, ganito rin yung usapin dito. So, dapat ito ay pinapastol o nanginginain sa halal na pastulan. Wa huwa alladhi nabata bi fi'lil lahi subhanahu duna an yazra'uhu ahadun. So maaaring mangyari na yung pastulan na yon ay natural na tumutubo. Yun nga, sabi dito, pastulan na pinatubo ni Allah mga halaman dito at hindi itinanim ng sino man. Hindi itinanim ng sino man duna an yazra'uhu ahadun fil holy o aktarihi. So yung merong zaka pa rin pala, yung kumakain ng yung normal na tumubo sa lupa. Di makakaligtas na naman pala si Manong sa zaka. Kasi yung niya, yung pakain niya dito, di ba yung mga tinanim niya lang yun eh. Yung mga napier. So maaring hindi na siya napapaloob dito kasi sinadya siyang itanim bilang feeds. So mapapaloob na siya dun sa sa hayop na pinakain ng feeds. So merong hadith, iniulat ito ni Imam al-Bukhari, wa fi sadaqatil ganam fi saimatiha idha kanat 40 ila 120 syatun. So yung zakat daw ng kambing at tupa, kapag umabot ito ng 40 hanggang 120 ay isang tupa o isang kambing na musin na ang zaka nito. Yun nga, yung musin na yung tinukoy natin kanina, 3 taon. So, merong bracket. So, kapag 40 hanggang 120, isa. At ganyan din sa iba pang hadith, wa fi kulli ibilin saimatun fi 40 bintu labun. At sa mga kamelyo naman na umabot ng 40, ang zaka ay isang babaeng kamelyo na 2 taong gulang. Dito, fa in kanat tur'a aqallul haul wa ya'lifuha aktaruhu falaysat sa'ima wala zakata fiha. Yun, hayop nga, 'di ba, pangatlong kondisyon dapat ito ay sa'ima, ibig sabihin ito'y pinapastol mula sa natural na pastulan. Kung hindi umabot ng 1 taon ang kanyang pagkakapastol na siya ay nanginginain sa natural na pastulan, wala pa rin siyang zaka. Wala pa rin siyang zaka. So dito nagkaroon ng distinction sa kung ito ba ay kumakain ng natural na pagkain mula sa natural na pastulan, may zaka ito. Pero kung pinapakain ng feeds o pinapakain mula sa pastulan na tinanim lang yung mga halaman dito na kinakain nila, yun ay walang zaka. Parang sa din, di ba? Yung sa halaman o sa butil at saka mga bunga, kapag natural yung tubig na pinangdidilig doon galing sa ilog, 10%. Pero kapag gumagastos ka sa irigasyon o pag-iigib ng tubig, 5%. Mas mababa ang zaka. Sa pangapat na kondisyon, ang latakuna amilatun. So dapat yung mga hayop mo ay hindi mo ginagamit sa pagtatrabaho. So, ibig sabihin, inaalagaan mo siya talaga pang benta o para katayin, para gawing karne, pero hindi para mag-araro o kaya magbuhat ng humila ng karitela at iba pang katulad nito. Alla takuno amilatun wa hiya lati yastakdimuha sahibuha fi hartil ard. Katulad halimbawa nung mga hayop na ginagamit ng may-ari nito sa pag-aararo ng lupa o naklel mata o kaya sa pagbubuhat ng mga gamit o hamlil afkal o pagbubuhat ng mabibigat na mga bagay. Liannaha tadkhulu fi hajatil insan al-asliya kathiyab. So, ang mga ito ay napapaloob doon sa mga natural na pangangailangan o gamit ng mga tao katulad ng
damit. At ang mga ito nga ay walang zaka. So natutulad ito halimbawa dun sa ano. 'Di ba tinalakay na natin zaka ng paninda? So dun sa zaka ng paninda, kung meron kang refrigerator, tindero ka ng dealer ka ng refrigerator. Tapos meron ka ring refrigerator na kasama na naroon sa opisina mo, sa tindahan mo, pero pinaglalagyan mo ng gamit, ng pagkain, ginagamit mo. Yung nag-iisang refrigerator na yun na ginagamit mo, hindi yun sisingilin ng zaka. Ang sisingilin lang ng zaka yung paninda. So ganito rin. So kung halimbawa, meron kang, doon tayo sa camel, 40 na camel, di ba? Na ang kanyang zaka ay isang babaeng camel. 40 nga yung camel mo. Pero yung isang camel mo naman, pangbuhat mo ng paninda. Hindi siya kasama. So bandang huli, hindi mabibilang na 40 ang iyong camel na kumbaga zakatable. So hindi ka magbabayad ng zaka. Hindi ka magbabayad ng zaka, alhamdulillah. So parang rin to bandang huli, kahit sa mga alagaing hayop, ang tinitingnan dito kung ito ba ay convertible to cash, na kumbaga ito ay kumikita ba o mayahalin tulad sa pera. Pero syempre, itong number 4, maaaring applicable lang to sa camel, baka o kalabaw. Kasi yung kambing, di naman ginagamit yung pang-araro, di ba? May gumawa na ba ng kambing pinang-araro niya? Wala pa naman, di ba? O nagbuhat ng kambing naghila nung karitela. Wala naman siguro. So, applicable lang ito sa camel, kambing o kalabaw. At yun nga, amma ida uiddat lil kara fa inna zakata takunu fi ma yahsilu min ujratiha ida hala alayhi alhul. Kapag yung hayop naman ay ginagamit sa kira. Yung kira, ito yung paupahan, pinapaupahan. Yung baka mo, pinapaupahan mo, yung kalabaw mo, papaupahan mo para pang-araro. Ganun din, hindi sinisigil lang zaka yung hayop na yun mismo. Pero kung ano man ang kinita niya, nung hayop na yun, isasama yun dun sa yaman mo at saka lang siya muli magkakaroon naman ng paghatol kasama ng paghatol sa pera, sa zaka ng pera. Alhamdulillah. So ganun siya tinitingnan. So yung zaka, mashallah. May kita natin dito yung kumbaga yung hikmah ni Allah sa mga kung paano niya isinabatas na makatarungan ang pagkakasabatas ng zaka na ito. Na hindi katulad nung kumbaga yung ikapo ng mga kuffar na 10% ng kita mo. Naawa ako sa mga kuffar minsan, yung mahirap na nga, bigay pa ng bigay dun sa kanilang pastor. Yung pastor nila, ang yaman na, tapos sila, hindi naman sila natutulungan. Yung pastor, luma na yung kotse, nagambagan sila para mabilhan ng bagong kotse yung pastor. Nung nagkasakit yung anak mo, lalapit ka sa pastor, sasabihin na lang ng pastor, ipagdasal natin ang anak mo. Hindi man lang nag-abot ng kahit piso. So, makikita natin yun. Marami tayong nare-realize dito sa pagsasabatas sa zakal, alhamdulillah. Na si Allah, mashallah, naging makatarungan siya sa pagsasabatas na ito. So, di ba dito, yung tungkol doon sa paghihimok sa mga tao na yung mga hayop nila, pakainin lang ng halal na pagkain. Sarap lang paringgan dito si Manong, absent lang na halal na pagkain. Tapos walang zaka yung kapag ito ay kumbaga pinapakain ng feeds kasi dagdag na gastos yun sa sa may-ari nung pastuling hayop. Okay, magtatanim pa siya nung mga pagkain nito. So dahil doon wala na itong zaka, alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah next week tungkol doon sa mas matatalakay pa pala yung tungkol sa mga zaka sa mga hayop, dun sa tinatawag nga na kadral wajib. So ano yung eksaktong bilang ng mga zakatable na pastuling hayop at ilan talaga yung kanilang mga zaka, inshallah. So dito nga nabanggit, sa bawat 5 camel, 1 tupa ang kanyang zaka.
At kapag 40 na camel, dun ka lang magsasaka ng camel din na 2 taon. So dito siya nabanggit pala sa susunod na kabanata. So matatalakay pa natin ito inshallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.